Sa isang mundong tinapon na ng lipunan, may mga taong itinuturing na basura. Pero sa gitna ng dumi at dilim, may mga nilalang na patuloy na lumalaban. Hindi lang para sa kapangyarihan, kundi para sa katarungan, katotohanan at sa muling pagbangon. Simula na ng mahaba-habang kwentuhan na uumpisahan natin sa chapter 67. Sa panel na ito, makikita natin si Gita habang naririnig ang pinag-uusapan ni Zodil at Rudo. Narinig niya na ang trash beast kung nasaan sila ngayon ay ang babasag ng border. Dahil sa sinabi ni Zodil, naging interesado si Gita sa pinag-uusapan ng dalawang ito at dala ng sobrang pagka-excite sa sinabi ni Zodil na nasa loob sila ng trash beast napasigaw pa ito na kung totoo daw ba ang sinabi ni Zodil. Kaya napalingon ng tatlo kay Gita. Kita mo talaga sa itsura ng batang to yung pagkasabik sa adventure. Habang si Rudo naman ay nagtataka kung kailan pa nandoon si Gita. Dumako naman tayo sa harapan ni na Engine at Pooh habang bigla silang nakaramdam ng pagyanig na sanhi ng paggalaw ng aberrant beast. Buong akala ni Engine ay lindol lang ito, ngunit makikita natin ang pagkatakot sa mukha ni Pooh habang sinasabing hindi yun lindol at masama ito. Napatanong naman si Engine kung ito ba ay kagagawa ng boss ng Vandals. At ito daw ang dahilan kaya gusto niyang mag-umpisa si Engine sa pag-atake dahil sigurado alam ng boss na hindi sila nakakapag-focus sa laban kapag lumipad na ang spotted beast kung nasan sila ngayon. Pero wala pa ding reaksyon si Engine. Sabay talikod at lumakad palayo. Nagtaka pa si Pooh kung bakit aalis na si Engine. Kahit sino naman na may kalaban na katulad ni Pooh, aalisan siya talaga. Dahilan pa ni Engine na hahanapin niya na lang daw ang mga kaibigan niya para nga naman walang masayang na oras. Sa pagkakataong ito, pinigilan ni Pooh si Engine sa pag-alis at sinabing kaya niya na daw mag-isa. Uumpisahan niya na daw ang paglaban. Pero hindi mo maintindihan kung natatawa ba o naiinis ang itsura ni Engine. Malalaman din nating isa palang taong nakadepende sa utos itong si Pooh at yun daw ang kahinaan niya. At sinabi daw ng boss nila na tutulungan siya nito na iresolba yung kahinaan niya. Pero tumanggi pa din si Engine na maunang umatake. Dagdag pa nito na hanggat hindi niya nakikita ang mga kaibigan niya at ang daan palabas ay wala siyang ganang makipaglaban kay Pooh. Dahil sa sinabi ni Engine na pintuan palabas ng lugar na ito, sinigaw ni Pooh na gamitin lang ni Engine ang Jinki nito ng paulit-ulit sa pader at madali itong masisira dahil nasa loob lang naman daw sila ng trash beast. Napahinto sa paglalakad si Engine at hindi makapaniwalang nasa loob sila ng isang trash beast. Buong akala nga ni Pooh ay makikipaglaban na si Engine dahil sa binigay niyang impormasyon. Pero malakas pa rin ang paninindigan nito na hindi siya makikipaglaban. Sa kabilang panel, naramdaman din nila Brute, Dia at Bundus ang pagyanig. Nagulat si Bundus dahil masyado pa daw maaga para dito at madami pa daw siyang pwedeng malaman kina Brute at Dia. Napatanong naman si Brute kung ano ang dahilan ng pagyanig na iyon. Hindi pa nga nakakasagot si Bundus ay napalingon si Brute kay Dia. Nagulat siya nang makita niyang kumukuyakoy ang paa ni Dia. At buong akala nga ni Brute ay ito ang dahilan ng pagyanig. Mukhang may tinatagong lakas tong bata na to. Malalaman natin yan sa mga susunod na kabanata. At habang nagsisermon si Brute, si Bundus naman ay iniisip na kung tutuloy sila paangat ng spear ay malalampasan nila ang barrier. Sa wakas daw ay mararanasan niya na ang makalampas sa barrier na iyon. Dahil narinig ni Brute ang sinabi ni Bundus, napatanong si Brute kung anong ibig sabihin ni Bundus. At sinabi nito na ang trash beast kung nasaan sila ngayon ay dadalhin sila diretso papuntang spear. Nagulat nga si Brute at biglang pumorma na si Dia para umatake. Bigla niya na ngang tinawag ang Jinki niyang Centralorian. Bumalik tayo sa parte kung nasaan si Pooh at Engine. Medyo dismayado nga daw si Pooh at humingi ng tawad dahil hindi nila specialty ang mga tao. Madami pa nga daw tanong si Engine pero nung marinig niya ang salitang trash beast ay mas lalo lang naging seryoso ang lahat ngayon at mukhang nakakalimutan daw ng mga Vandals kung sino sila. At sa magkakaibang parte sa loob ng trash beast ay sabay-sabay nilang binigkas. Bakit hindi pa tayo magsimulang maglinis?
Sa umpisa ng chapter, saglit tayong dinala ng eksena sa labas kung saan kitang-kita ang lakas ng trash storm na bumabalot sa halimaw na nagsisimula na rin itong maghanda para lumipad. Bumalik ang eksena sa loob ng trash beast. Naghahanda na sina Dia, Brute at Bundus para sa matinding tapatan. Nagkaintindihan agad ang magkakampi at sabay-sabay nilang inihanda ang kanilang mga Jinki. Dito, unang beses natin makikita ang bagong anyo ng kanilang mga Jinki. Tinawag nila itong Cross Jinki Centralian, isang upgraded form ng kanilang mga sandata. Habang tumataas ang tensyon, napaisip si Bundus kung konektado ba daw ang agresibong kilos ni Nadia at Brute sa narinig nilang balita tungkol sa isang malaking trash beast. Napagtanto niya na ang pagyanig kanina ay hindi galing kay Dia, kundi mula sa halimaw mismo, at hindi lang basta halimaw, kundi isang napakalaking nilalang. Nagulat si Brute sa isang bagay. Hindi sila nakamask, pero tila wala silang nararamdamang epekto ng lason sa paligid. Kinagulat niya ito, lalo na't alam niyang dapat toxic ang lugar dahil sa laki ng trash beast na ito. Dito lumutang ang ideya na baka may kakaibang katangian ang katawan ng halimaw na to na nakakaapekto sa atmosphere sa loob ng trash beast. Habang nag-uusap pa sila, biglang gumawa ng sariling galaw si Brute. Pinulupot niya ang Jinki niya kay Dia at buong lakas niya itong itinapon sa taas. Nagulat si Bundus sa ginawa nila, lalo na nang nakita niya na diretso si Dia papunta sa pader ng halimaw. Walang sabi-sabi, sumugod si Dia at sinuntok ang pader. Sa unang tingin, parang wala namang epekto. Tahimik ang lahat, pero hindi tumigil si Dia. Sunod-sunod ang suntok niya habang pababa siya sa pader. Paikot-ikot ang Jinki niya habang sinisip-sip ang enerhiya sa paligid. Napansin ni Bundus ang unti-unting pagkakabitak ng pader. Paunti-unting lumalaki ang pinsala. Dito, naipaliwanag ang tunay na kakayahan ni Dia bilang isang Centralorian. Kaya niyang i-drain ang enerhiya ng kalaban sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-atake. Sa bawat suntok, nawawalan ng lakas ang pader at posibleng pati ang halimaw mismo. Hindi nagtagal, nabutas din ni Dia ang isang layer ng pader. Pero hindi pa doon nagtatapos. May susunod pa palang mga layer na kailangang basagin. Napaisip si Brute na mahaba-haba pa ang lalakbayin nila bago tuluyang makarating sa core o sa armor ng halimaw. Habang patuloy si Dia sa pag-atake, napansin na rin ni Brute na tumataas ang enerhiya nito. Ibig sabihin, epektibo ang taktika nila. Sa laki ng halimaw, kahit simple at sunod-sunod na suntok ay may malaking epekto. Pero hindi na nakatiis si Bundus. Bigla na lang siyang natawa. Para bang naaaliw siya sa mga nangyayari. Pero sabay-sabay din ang paglabas ng maraming prosthetic arm mula sa Jinki niyang armor. Sa puntong yon, tila desidido na siya na mismo ang pipigil sa lakas ni Dia. Pagkatapos ipakita ang 6 na prosthetic arms ni Bundus, tumalon siya pataas at pumuesto sa gitna ng mga lumulutang na braso. Mabilis na umikot ang mga ito sa paligid niya hanggang sa tuluyan na silang bumuo ng solidong anyo sa likod niya. Doon na rin siya tuluyang nakawala sa pagkakatali ng Jinki ni Brute. Lumalabas na ang mismong prosthetic arms na ito ang Jinki niya na tinatawag niyang hands. Agad namang umatras si Brute at pinawi ang kanyang Jinki pabalik. May kita sa mukha ng grupo ang gulat at tensyon habang pinapaliwanag ni Bundus na ang layunin niya ay pigilin silang maabot ng trash beast. Para sa kanya, kung magwawagi siya, may gantimpala siyang naghihintay mula sa kanyang boss. Kasunod nito, isang malakas na lindol ang nagpagimbal sa buong paligid. Halatang gulat ang lahat sa biglaang pagyanig na ito. Napag-alaman na ang trash beast ay ibinubuka na ang mga pakpak nito. Indikasyon na handa na itong lumipad. At mas lalong lumalaki ang ipo-ipong basura sa paligid ng halimaw na nagpapahiwatig na papalapit na sila sa isang kritikal na sandali. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Brute na nahuhulog si Dia.
Sa takot na mapahamak ito, agad siyang kumilos upang iligtas si Dia gamit ang kanyang gene key. Sa tulong ng kagrupo niya, nakuha muli ni Dia ang lakas ng loob para magpatuloy sa laban kahit napapaligiran sila ng panganib. Habang nagre-regroup ang dalawa, hindi nagaksaya ng oras si Bundus. Gumalaw siya ng mabilis sa gitna ng bumabagsak ng mga debris at agad na nakarating sa kanilang pwesto. Ngunit bago pa man sila makaporma ng atake, isang hindi inaasahang insidente ang nangyari. Isang kotse ang bumagsak mula sa itaas at tuluyan silang napasok sa loob nito. Nagkatinginan silang tatlo sa loob ng sasakyan, parehong nagulat at litong-lito sa biglang pangyayari. Bago pa sila makapag-react, napansin nilang mabilis silang umaandar pababa sa direksyon ng isang rooftop airway system. Agad nilang napagtanto na babangga sila rito kung hindi sila ikilos kaagad. Habang si Brute ay natitigilan pa sa sitwasyon, si Bundus na ang kumilos gamit ang kanyang prosthetic hands. Binuksan niya ang bintana ng sasakyan, ginamit ang mga kamay upang i-clear ang daanan. Kasabay nito, intusan niya si Brute na subukang iliko ang sasakyan papunta sa isang malaking tubo sa kanan nila. Sa kabila ng tensyon, nagawa ni Brute na kontrolin ang direksyon ng sasakyan gamit ang kanyang gene key. Nakasabit sila sa isang poste at buong lakas niyang hinatak ang sasakyan upang mapaikot ito papasok ng pipe na tinutukoy ni Bundus. Pagpasok nila sa loob ng tubo, isang panibagong sorpresa ang bumungad sa kanila. May ibang tao sa loob. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon si Engine kasama si Pooh. Lahat sila ay nagtaka, parehong nagulat sa pagkikitang di inaasahan sa gitna ng kaguluhan. Sa pagsisimula ng chapter, makikita natin ang kotse na agad tumigil malapit kina Engine. Pare-parehong napahinto at natameme ang grupo sa loob ng sasakyan. Hindi makapaniwala ang bawat isa sa biglang pagkikita nila sa ganoong sitwasyon. Sa gitna ng katahimikan, napansin ni Brute na si Engine ay naroon. Habang nakatutok kay Bundus ang gene key niya na payong. Halatang nabigla rin si Bundus sa tanawin. Lalo pa na makita niya si Pooh na tila nag-aalangan nakakapit malapit sa paa ni Engine. Habang nagtatanungan sila sa isa't isa kung paano nauwi ang bawat isa sa ganitong sitwasyon, bumaba na ng kotse si Dia. Dito na nabunyag na si Pooh ay hindi pa natatalo ang kanyang kalaban dati. Dahilan para mapailing at mapabuntong hininga si Bundus. Ipinakita ni Pooh na takot siyang umatake dahil baka saktan siya ni Engine. Tila nahirapan nitong gumalaw dahil sa dati raw nitong narinig mula kay Engine na kapag sinabi niya ang impormasyon tungkol sa lugar, may kapalit itong suntok. Kaya imbes na magsalita, pinili niyang manahimik at sumunod. Pero lumabas din na hindi siya pinansin ni Engine at basta na lang siya iniwan. Dahil dito, si Pooh ay muling nagpakumbaba at nakiusap na seryosohin na lang ang laban. Pero malinaw na walang intensyon si Engine na saktan si Pooh. Sa paningin ni Bundus, naging isa itong nakakaawang eksena. Samantala, si Brute ay nagpahayag ng pagkaalarma. Wala na raw silang oras. Kung hindi sila makakaalis agad, siguradong mamamatay silang lahat. Dahil dito, nagtaka si Engine at napilitang pakinggan ang paliwanag. Doon na binunyag ni Brute ang plano ng mga vandals. Gamitin ang trash beast para tumawid sa border. Nalaman na lang nila na kapag tumawid ang tao sa border, siguradong kamatayan ang naghihintay. Nagulat si Engine sa sinabi ni Brute. Biglang pumasok sa isip niya ang unang pagkakataon na nakita niya si Rudo. Napaisip siya kung may koneksyon ng lahat ng ito at kung posible bang makabalik si Rudo sa spear. Lalo siyang nagtaka kung paano posibleng makalipad ang isang trash beast na ganon kalaki. Pero wala ng oras para sa detalyadong pagpapaliwanag. Kailangan na nilang umalis at kailangan nilang ipasa agad ang mga impormasyon. Habang pinag-uusapan nila ang susunod na hakbang, biglang tumunog ang choker ni Dia. May communication na bumalik. Tumawag nga si Semiyu.
Tinanong ang sitwasyon at kung ligtas ba ang lahat. Natawa si Engine sa concern ni Semiyu pero agad ding pinutol ang kakulitan. Ipinaliwanag niya na sila kasama sina Brute at Dia ay nasa loob pa rin ng Trash Beast at may dalawa pa silang kasama na mukhang kahina-hinala. Hindi sigurado si Engine kung kakampi o kalaban ng dalawa. Habang nagpapatuloy ang paglipad ng Trash Beast, mas lumalaki ang posibilidad na tatawid ito sa border at kasama sila dun. Nagsimula nang mainis si Semiyu. Dapat daw bilang mga cleaners ay linisin nila ang Beast. Dagdag pa niya, tila hindi epektibo ang chokers dahil hindi sila matrace agad. Inamin ni Engine na inakala rin niyang nasa ilalim sila ng lupa kaya hindi rin niya alam ang dahilan ng pagkawala ng koneksyon. Habang nag-uusap sila, napatingin si Engine sa tabi niya. Doon nakangisi si Bundus sa loob ng sasakyan. May tensyon pa ring namamagitan sa kanila habang tinatanong ni Engine kung may paraan bang makontak sina Zanka at Rio. Sa kasamaang palad, hindi raw posible ayon kay Semiyu. Nainis si Engine. Halatang nagsisimula na siyang mawala ng pasensya dahil sa sunod-sunod na problemang lumilitaw. Kaya't napagdesisyonan nila na agad silang kailangan makaalis kasama ang lahat. Ibinahagi ni Semiyu na wala ring ideya ang headquarters sa eksaktong lokasyon ng iba pang kasamahan. At dahil hindi gumagana ng maayos sa mga chokers, nais niyang malaman kung anong plano ni Engine. Dito, lumalim ang tono ni Engine. Sinabi niyang ang pangalan niya ay galing sa isang taong mahalaga sa kanya at ang kahulugan nito ay Fated One. Dahil doon, pinanindigan niya ang papel bilang tagapagpamagitan at ipinanawagan na siya ang magiging tulay upang pagsamahin ang lahat sa kabila ng kaguluhan. Mukhang nakuha ni Engine ang tiwala ni Semiyu dahil sinabi nitong nasa kamay na nito ang sitwasyon. Kasunod nito, inihayag ni Semiyu na paparating na ang mga reinforcement na kumpirma na nila ang lokasyon ni na Engine at ayon sa mga impormasyon mula sa labas, nalinis na rin ang anumang pagdududa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ipinakita ang ilang sasakyan ng mga cleaners na mabilis na bumabiyahe papunta sa Trash Beast. Sa gitna ng excitement, makikita si Gris, todo gigil sa pagmamaneho hanggang sa punto na masira niya ang manibela sa sobrang lakas ng kapit. Sa pagbukas ng kabanata, nakita natin si Zodil na nagbabanggit tungkol sa isang kaganapan na tinatawag na Trash Storm. Isang sakunang dumadating tuwing ika-6 na taon at ang araw na yon ay ngayon. Habang umaalulong ang Trash Beast sa langit, pinayuhan ni Zodil si Rudo na lumapit sa parte ng katawan ng halimaw kung saan siya makakakuha ng advantage point. Ipinakita si Rudo na nakakapit lang sa isang spike ng Trash Beast. Halatang binabalot siya ng bigat ng sitwasyon at taas ng lugar. Kita sa mga mata niya ang gulat at pagluha pero determinado pa rin siyang kumilos. Ayon kay Zodil, kung posible lang ay ayaw niya sanang gawing alay si Rudo dahil hawak nito ang mahalagang impormasyon tungkol sa spear. Pero kung sasama raw si Rudo sa kanya, magiging una ito sa makakapasok sa spear. Kapag natupad ang kanilang layunin, doon pa lang daw matatapos ang kwento ng paghihirap ni Rudo. Sa paningin ni Zodil, ang mga cleaners ay walang ibang nais kundi linisin ang Trash Beast habang wala silang kamalay-malay sa mas malalim na nangyayari sa itaas ng kanilang mga ulo. Tinawag pa niya ang mga ito insignificant, mga walang saysay sa mas malaking plano. Layunin ni Zodil na baguhin ang pananaw ni Rudo na itapon ang lahat ng basura at kung may layunin si Rudo, dapat daw itong maging malinaw at hindi maaapektuhan ng emosyon. Sa puntong ito, unti-unting tumingin si Rudo pabalik sa kanya. May kapansin-pansing determinasyon sa kanyang galaw. Binunyag ni Rudo na pinangalanan niya na ang kanyang gloves. Ang pangalan nito ay 3R, hango sa isang solusyong pangkalikasan sa problema ng basura: reduce, reuse at recycle. Isang leksyong natutunan niya mismo mula sa leader ng cleaners. Para kay Rudo, walang bagay, basura man o nilalang, ang tunay na walang silbi. Pati ang pagkikita nila ni Zodil ay may saysay dahil doon niya
napagtanto kung anong meron siya na wala ang leader ng mga vandals. Ayon, ang pagkakaibigan. Naglakad pababa si Zodil mula sa kinatatayuan niya. Sa puntong iyon, ipinahayag ni Rudo ang lalim ng kanyang pasasalamat sa cleaners. Hindi man sila kadugo, tinanggap nila siya, isang basura na may galit sa mundo, at binigyan siya ng tahanan at layunin. Sa mata ng Spear, isa siyang gulo, pero sa mata ng cleaners, isa siyang tao. Habang sinasambit niya ito, biglang lumabas mula sa isang pipe sina Rio at Zanka. Napagtanto ni Rudo na ang tanging mga taong nakakita sa kanya bilang tunay na tao bukod kay Recto ay ang mga cleaners. Hindi niya kinakalimutan ang galit sa puso niya, pero mas pinipili na niyang mabuhay at makasama ang mga taong tinuturing siyang pamilya. At dito, bumitaw na siya mula sa pagkakakapit sa Spike at pagsuko ng kontrol, pinili niyang harapin ang laban. Isang desisyon na para sa kanya ay tunay na paghihiganti, ang mamuhay ng malaya at masaya. Pero hindi ito tinanggap ni Zodil. Nag-transform siya at sumugod kay Rudo. Sa paningin niya, ang mga sinabi ni Rudo ay walang kabuluhan, puro kabaliwan mula sa isang taong nalason ng idealismo. Naniniwala siyang walang patutunguhan ang landas na tinatahak ng binata. Hinawakan niya si Rudo sa leeg at sinimulang sakalin. Gusto niyang ipamukha sa kanya na lahat ng basura ay nauuwi sa wala. Pero imbis na sumuko, inigpitan ni Rudo ang hawak niya kay Zodil. Sa puso at isipan niya, ang tunay na confused ay ang leader ng vandals. At ang selos nito ang bumabalot sa kanya. Tinanong ni Zodil kung nasaan na ang tinatawag na kaibigan ni Rudo. At doon, nagpakita ang sagot. Mula sa loob ng trash beast, isang spiral na enerhiya ang lumitaw. At sabay silang napatingin. Sa gitna ng pag-ikot, unti-unting lumitaw ang isang payong. Tinutulak pataas ng isang taong may hindi matitinag na determinasyon. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Engine. Kasama ang kanyang gene key na si Unbreakable. Sa isang iglap na patunayan ang sagot sa tanong ni Zodil. Naroon ang mga kaibigan ni Rudo at hindi siya kailanman nag-iisa. Sa pag-uumpisa ng eksena, balikan muna natin ng ilang sandali sa nakaraang chapter bago pa mag-cruise muli ang kanilang mga landas. Makikita natin si Bundus na tila kinukutya si Engine. Ginagaya niya ang sinasabi nitong siya raw ang magiging simbolo ng pagkakaisa ng mga cleaners. May halong duda ang tinig ni Bundus habang lumalapit siya sa grupo. Tinanong niya sa Engine kung sa tingin daw ba nito kaya ba talaga niyang pagsamasamahin ulit ang magkakaibigan nila sa loob pa mismo ng isang dambuhalang trash beast. Pero sa halip na mag-alinlangan, buong kumpiyansang sinabi ni Engine na napakadali lamang gumawa ng malaking lagusan kung may sapat na enerhiya. Sa mismong saglit na yon, tumalon na siya pababa ng pipe kung saan sila naroon. Habang unti-unti siyang nahuhulog, kalmado niyang binabanggit na ang kailangan lang gawin ay buhusan ito ng sapat na lakas. Pero hindi pa rin makaget over si Bundus at tinanong kung bakit hindi na lang gamitin ang enerhiya na yon para makatakas sa trash beast. Ang sagot, isang bahagyang inis mula kay Engine. Hindi ba't malinaw ang sinabi niya? Kukuhanin niya ang mga kasama niya isa-isa. Sa isang iglap, inilabas ni Engine ang kanyang Unbreakable gene key at nagsimulang tumalon paitaas habang umiikot sa ere. Parang binuksan ang mismong laman ng halimaw. Kasabay nito, pinakita ang dalawang santa na nagdesisyon sumunod at tumalon pababa. Habang nakatingin pa rin si Bundus, nagtaka siya kung alam ba ni Engine kung nasaan talaga ang iba. Lalo pa siyang naguluhan nang sumunod pa ang mga santa. Sa isip-isip niya, baka nga may high-tech tracking system ang cleaners. Pero biglang nagsalita si Brute. Wala raw silang ganon. Sanay lang si Engine na tama ang pakiramdam niya. Sa sobrang gulat ni Bundus, pati ang kanyang 6 na extra na kamay ay napareact. Hindi siya makapaniwala na instinct lang basehan ng planong to. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Paglapag ni Engine sa katawan ng trash beast, eksakto siyang nakarating sa tapat ni Rudo at Zodil. Natamaan niya ang lokasyon ng tamang-tama. Parang nagulat si Zodil. Hindi makapaniwala na natrack sila ni Engine sa ganoong paraan.
Sa isip niya, imposibleng siya lang ang cleaner sa paligid. At doon nga, pumasok sa eksena si Rio. Dala-dala si Zanka at ang dalawang Santa. Nagpasalamat si Rio kay Engine sa pagbukas ng daanan. Nawawala raw sila at di alam ang direksyon. Napansin ni Engine na mukhang hindi maganda ang lagay ni Zanka. Halos hindi ito makasagot. Halatang nangihina na. Kasabay nito, napansin din ni Brute na si Gita ay nasa kanila rin pala. Habang lahat ay abala, unti-unting nabigla si Zodil sa paglitaw ng mga cleaners. At sa dami nilang nandun, bumalik siya sa normal na anyo at hindi na maitago ang pagkataranta. Sa gitna ng tensyon, binasag ni Rudo ang katahimikan. Sa dami daw ng drama, pagod na siya sa mga mabagal at nakakainis na eksperimento ni Zodil. Alam niya kung nasaan ang core ng Trash Beast at nandoon din ang kanyang mga kasama. Hindi na siya interesado sa paligoy-ligoy ni Zodil. Ang mahalaga, tapos na ang eksperimento. Napatingin si Zodil kay Rudo at sa isang malamig pero direktang tono, inamin niya na oo, tapos na nga. Pero ang totoo, hindi pa doon natatapos ang lahat. Malapit na raw makuha ni Zodil ang final result at malalaman nila sa wakas kung ano ang mangyayari kapag tumawid ang Trash Beast sa border. Sa pagsisimula ng chapter, makikita natin si Engine na napalingon sa kanyang gilid. Doon, nahihirapan na si Rio buhatin si Zanka. Latang bugbog na si Zanka, halos wala ng malay. Sa tindi ng pagod at sugat, tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Habang magulo ang paligid, bigla na lang yumanig ang buong lugar. At para kay Zodil, ito ang senyales na matagal niya nang hinihintay. Bumuka na ang mga pakpak ng Trash Beast, isang napakabigat na eksena. Dahil ibig sabihin, simula na ng tunay na banggaan. Hindi na mahalaga kung sino ang makakarating sa spear o sino ang mamamatay sa daan papunta dito. Kailangan na itong tapusin ngayon. At doon na nga nagsimulang lumipad ang tambuhalang Trash Beast. Habang lumulutang ang halimaw, naalala ni Rudo ang isang field mission nila dati ni Rio. Isang halimaw noon ang pinabagsak gamit ang isang tusok sa core. Kahit gaano pa ito kalaki, ganun din ang plano niya ngayon. Targetin ang core bago pa makarating ang halimaw sa border. Sa puntong ito, agad niyang hinugot ang kanyang nail gun at pinakawalan ng sunod-sunod na bala nito. Parang ulan ng pako ang bumubulusok sa katawan ng Trash Beast. Mabilis, malinis, at walang kapatawaran. Si Engine napabilib sa precision ni Rudo. Si Rio naman tahimik lang sa gilid. Parang nilulunok ng sarili niyang guilt. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kaguluhan. Mula sa butas sa ginawa ni Engine, biglang may lumabas na kamay sa itong pamilyar na presensya. Isa-isang pinapalo ng mga kamay ang pakong binaril ni Rudo. At mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang buong katawan ni Bundus. Buhay pa siya at lalong naging malinaw na hindi pa tapos ang eksperimento ni Zodil. Tuloy pa rin ang training ng mga vandals. Ngayon, si Bundus ang susubok sa mga cleaners. Nagmamadali sina Engine at Rio para salubungin siya, pero agad silang hinarang ng mga prosthetic arms ni Bundus. Parang may sariling isip ang mga kamay nito, isang walking weapon ang humarang sa daan nila. Sumugod din sina Brute at Dia para tumulong, pero hindi natinag si Bundus. Sa halip, pinakita niyang marami pa siyang backup, isang buong arsenal na kayang gumalaw ng sabay-sabay. Kahit magkakampi sina Dia, Rudo at Brute, si Bundus naman may extrang set of arms at bawat isa ay lethal. Tuloy pa rin sa pagbaril si Rudo. Patuloy na tinatarget ang core, pero bawat pagsubok niya ay may sumasalubong na isa pang kamay ni Bundus. Pinakita ni Bundus ang tunay na gamit ng mga ito. Tinatawag niya itong vital instrument na hands. Mga prosthetic arms na naging bahagi na ng katawan niya sa paglipas ng panahon. Matibay, mabilis, bawat kamay ay may iba't ibang kapangyarihan. Lumipat ang eksena kay Nuerde. Sa harapan niya, bumukas ang isang portal. Mula roon, lumabas si Kotoni, tahimik, kalmado, pero seryoso. Ang sabi niya, nagtatrabaho pa raw si Bundus kalaban ang cleaners. Pero ang tanong ngayon, anong sunod nilang gagawin? Mukhang oras na daw para tapusin ang lahat, sabi ni Nuerde.
Sa simula ng kabanata, sumilip muna tayo sa isipan ni Rudo. Puro core ng trash beast ang laman nito. Gusto niyang wasakin ito at para sa kanya, iyon lang ang kailangan niyang gawin. Pero may isang bagay na hindi niya matakasan. Isang hadlang na parang pader, si Bundus. Ang rookie na bandal na may napakaraming kamay. Kahit gaano karami ang pako na ibinabaril ni Rudo sa core, palaging nahaharang ang mga ito ng isa lamang sa mga kamay ni Bundus. Lalong tumitindi ang gigil ni Rudo habang tumatagal ang pagkapigil sa kanya. Habang nagaganap ito, sumugod si Engine sabay gamit ng kanyang spiral attack gamit ang unbreakable. Pero walang kaabog-abog. Pinatigil ito ni Bundus gamit ang isa sa kanyang mga kamay na may mahabang daliri na umiikot sa jinki ni Engine. Tinawag niya itong hand number 3, isang kamay na nakuha niya raw noong 20 anyos pa lamang siya, panahon ng kapayapaan sa buhay niya. Pumasok sa eksena si Rio. Sinubukang putulin ng mga kamay ni Bundus gamit ang kanyang Reaper, pero may metal siyang tinamaan. Hindi siya nakalusot. Isa na namang kamay ang ginamit ni Bundus. Ito ang hand number 6. Nakuha niya raw ito noong 40 anyo siya. Mga panahong konserbatibo na siya sa mga desisyon niya. Sumunod na umatake si Brute gamit ang scarf niya, pero agad itong pinutol gamit ang hand number 2 ni Bundus na nakuha niya noong 18 anyos pa lamang siya. Ayon sa kanya, yun daw ang panahong naniniwala siya na ang salita ay mas matalim pa sa kutsilyo. At para kay Dia, isang kamay na may puppet fingers ang ginamit bilang panakot dito. Ito nga ay ang hand number 5. Isang kamay na nakuha niya noong 35 anyos na siya. Isang malabong yugto ng buhay niya. Nagulat si Brute, hindi lang dahil malakas si Bundus, kundi dahil napakatalino ng pagpili niya ng mga kamay kontra sa bawat cleaners. Parang kilala na agad ni Bundus ang jinki ng bawat isa at may eksaktong kamay para dito. Kaya naman, hindi niya napigilang tawaging itong isang veteran master, isang tunay na master hand. Napatingin pa si Brute kay Gita, umaasang sana ay magamit nila ang kapangyarihan nito para makatakas sa gulo. Pero sa kabilang banda, si Zodil ay kampanteng-kampante. Para sa kanya, walang magiging problema kay Bundus. Ang tagal ng pakikiban sa kanya ng vital instruments ay nagbibigay sa kanya ng napakalaking kalamangan. Ipinunto pa niya na bihirang-bihira ang isang wielder na marunong gumamit ng multiple vital instrument. At si Bundus ay master sa larangan na iyon. Habang pinag-uusapan pa nila si Bundus, biglang dumating si Kotoni at ibinalita na nakuha niya na si Jabber na pinagbabaril ni Rio noong mga nakaraang chapter. At ayon sa kanya, handa na raw siyang maglaro. Kaya naman sinabi ni Zodil na oras na para umalis sa lugar na iyon. Sapat na raw ang nakikita nila. Balik tayo kay Rudo na sa oras na iyon ay kasalukuyang sinasalo ng muka ang suntok ni Bundus. Sa sobrang lakas, tumilapon siya sa sahig. Pero para kay Bundus, ito raw ang perpektong lugar para ipakita niya ang tunay na kakayahan niya. Para kay Rudo naman, ito na yata ang pinakamasamang senaryo. Hindi lang siya makalusot kay Bundus, hindi rin makadaan sina Engine at Rio. Sa isip niya, gaano na ba sila kalapit sa border? Gaano pa ba katagal bago ang pagwasak? Sa gitna ng kanyang pagkalito, napatingin siya sa kanyang gloves. Doon niya napagtanto, may mali siya. Ang gloves na iyon, hindi niya basta nakuha. Ipinamana yun sa kanya ni Regto. Sa itong kayamanang may kasanayan, emosyon at prinsipyo. Ipinangako ni Rudo sa sarili niya na hindi pa tapos ang laban. At sa isang iglap, nagbago ang anyo ng kanyang nail gun. Lumaki ito. Parang nagkaroon ng bagong level ng power. Isang senyales na hindi pa siya tapos. Hindi pa siya sumusuko. Tara, chapter 75 na. Makikita natin na nagulat ng husto si Bundus nang makita niya ang transformation ng nail gun ni Rudo. Hindi na ito basta simpleng baril na pako. Isa na itong ganap na kanyon. Halatang hindi lang si Bundus ang nayanig sa nakita niya. Pati si Rio, hindi makapaniwalang yun pa rin ang dating nail gun na kanina lang ay ordinaryo. Habang ang mga mata ni Rudo
ay namumuti na sa galit. Si Engine naman ay kalmadong nag-oobserba. Pinaliwanag niya kung paano kayang gawin ni Rudo iyon. Isang abilidad na hinahayaan siyang pumili ng 3 sirang bagay, gawin itong mga sandata. Pero sa pagkakataong ito, pinagsama ni Rudo ang buong essence ng 3R sa isang item lang. Ang resulta, isang napakalakas na nail gun cannon. Dahil dito, napatigil sina Engine na trio. Hindi na nila alam kung dapat pa ba silang makisali dahil ramdam nila si Rudo ay hindi na sumusunod sa plano. Si Rudo, puuna ang desisyon. Sa kabilang banda, si Bundos naman ay nagsimulang magbago ng taktika na pagtanto niyang ibubuhos ni Rudo ang lahat sa iisang atake. Para sa kanya, masyadong mapanganib iyon. Pero seryoso siya, kailangan niyang harangan ito ng buong lakas. Kaya nilatag niya ang lahat ng kanyang mga kamay para salubungin ang bala ng kapangyarihang paparating. Pero sa loob ng katahimikan, nararamdaman mo si Rudo hindi na makapagpigil. Sa mata niya, isa lang ang landas. Kaya habang sinisigawan siya ni Bundos na tumigil, walang pagdadalawang isip na pinindot ni Rudo ang gatilyo. And boom! Sa isang iglap, lumipad ang unang bullet mula sa cannon. Sobrang lakas dahil buong katawan ni Bundos ay tinulak paatras. Kahit pinagsabay-sabay niyang gamitin ang lahat ng kanyang mga kamay para saluhin ito. Napigilan niya ang bala pero ramdam niya hindi basta-basta iyon. Napakalupit at matindi pero hindi pa pala tapos. Pagkataas ng kamay ni Rudo, naisip ni Bundos na may nangyayari. Tama nga ang hinala niya dahil ang pagtaas ng kamay na yon ay senyales lang pala para sa pangalawang bala. Muling naglabas ang napakalaking pako ang kanyon. At bago pa makareact si Bundos, tumama na ang ikalawang bala. Mas malakas, mas mabangis. Sa pagkakataong ito, hindi na kinaya ng mga kamay niya. Isa-isang nagkalasog-lasog ang mga ito habang ang bala ay tuluyang nakalusot. Nanlaki ang mata ni Bundos. Hindi na ito simpleng rookie ang kaharap niya. Ito ay isang taong desididong tapusin ang lahat. Ituloy na natin sa chapter 76 ang kwentuhan. Matapos ang matinding pag-atake ni Rudo gamit ang kanyang nail gun cannon, nakita nilang lahat kung paano nagkalasog-lasog ang mga kamay ni Bundos. Hindi makapaniwala ang matandang bandal. Yung mga kamay na pinaka-aalagaan niya. Bawat isa may kwento, may pinanggalingan, at may sentimental value. Ngayon ay pira-pirasong nagkalat sa sahig. Parang nawalan siya ng parte ng sarili niya sa isang iglap. Si Rudo naman, kahit matagumpay ang ginawa, halatang nabahala. Dahil kahit na hindi tumama sa kanya ang bala, si Bundos ay tila nasaktan. Hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal. Pero mas masaklap pa, dumaplis lang pala ang bala ni Rudo. Hindi nito direktang tinamaan ang core. Sa sobrang lapit ng target, lahat sila napatigil. Sabi nga ni Brute, kung konti lang ang inusog ni Rudo sa kaliwa, baka tapos na sana ang laban. Pero kahit ganon, may isang magandang balita. Nakalampas na sila kay Bundos. Sa sobrang bigat ng ginawa ni Rudo, napaluhod ito sa sobrang pagod. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa emosyon. Halatang nagamit niya ang lahat ng natitirang lakas niya. Si Engine napatingin sa kanya. Hindi inaasahan na ganito kalalim ang epekto ng laban kay Rudo. Hindi lang dahil sa pagkatalo ni Bundos, kundi sa pagkasira ng isang bagay na mahalaga sa kalaban nila. Si Bundos naman nakahiga pa rin, nanginginig sa sakit at pagkawasak ng mga kamay niya. Habang pinagmamasdan niya ang pira-pirasong prosthetic arms, sinabi niya sa sarili niya na kahit kaya niyang ayusin yon, mahirap pa ring tanggapin na ang isang bagay na mahalaga sa iyo ay pwedeng masira sa harap mo ng ganun lang kabilis. Habang unti-unti nang nawawala ang form ng cannon ni Rudo, si Zodil ay tahimik na nanonood. Tila kontento na. Pinuri pa si Bundos kahit halatang wala itong natalo. Pero para kay Bundos, sapat na raw ang naranasan niya para ma-realize kung gaano siya kalakas. At oo, oras na nga din daw para sila ay umalis na. Samantala, habang tuloy pa rin ang pag-akyat ng Trash Beast, sinasamantala nito ang lakas ng Trash Storm para makalipad pataas, dire-diretso papuntang border.
Nang tanungin ni Bundus kung gaano pa sila kalapit, sinabi ni Zodil na sapat na raw ang lahat ng natutunan nila. Nalaman nila kung gaano kalakas ang beast, ang limitasyon ng mga chokers at pati na ang lakas ng mga cleaners. Kaya't wala ng rason para manatili sila roon. Tumayo si Bundus pero may naiwan pa siya, ang kanyang gene key. Pinansin yun ni Rudo at itinuro pero sa isang galaw lang ng daliri ni Bundus, ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang prosthetic arms ay unti-unting bumalik sa kanya. Parang hindi lang makina ang bumubuo dito, kundi meron ding emosyon, may malasakit at may kasanayan. Ipinaliwanag ni Bundus na ang core ng kanyang gene key ay combination ng mga paborito niyang parts. Isang bagong tanggap na gene key, isang bagay na may damdamin, kaya't naniniwala siyang mas lalo pa itong lalakas. Hindi lang ito prosthetics. Para sa kanya, ito ay isang bahagi ng sarili niya. Pero habang pinagmamasdan ni Rudo ang lahat ng iyon, isang bagay ang sumagi sa isip niya. Bigla siyang nainis dahil sa dami ng nangyari. Plano pala ng mga vandals na tumakbo lang, lalong naginit ang dugo niya. Nang sabihan ni Zodil na parte lang sila ng isang eksperimento. Para raw sa kanya, ang mga cleaners ay mga test subjects lang, mga eksperimentong nakatali sa isang kulungan. Galit na galit si Rudo. Sa kanya, hindi ito basta laro. Pinilit silang dalhin sa sitwasyong ito. At ngayong malapit na silang manalo, tinakasan na lang sila bigla. Pero para kay Zodil, huli na raw ang lahat. Sinabihan silang magmadali dahil may bago raw siyang recruit. Isang nilalang na gustong gusto na raw makilala ang mga cleaners. At sa biglang paglabas ng isang malakas na kuryente mula sa butas na ginawa ni Engine, may isang bagong presensya ang umangat mula sa ilalim. Ito nga ay si Nuerde. Umakyat siya ng marahan pero kitang kita sa mga mata niya ang malalim na galit, lalo na kay Rio. Sa simula ng kabanatang to, may mag-ama na nakadungaw sa bintana. Nagtanong yung anak kung yung Trash Storm daw ba ay papunta sa kanila. Itinama nga ito ng tatay at sinabing, "Anak, Trash Storm yon." Sabi pa niya, wala daw dapat ikabahala dahil may malaking pader na nakapalibot sa syudad nila. Protektado raw sila. Pero isang iglap lang, may napakalaking basura na sumulpot bigla sa harap ng bintana nila at bumagsak. Napaiyak sa takot ang bata at halatang nabahala yung tatay. Mukhang umabot na sa loob ng syudad ang epekto ng Trash Storm. Hindi nila alam kung anong susunod na mangyayari, kaya pareho silang nakatitig sa taas, tahimik na nag-aabang. Kasi nga malapit lang sa kanila ang mismong gitna ng Trash Storm. Balik tayo sa Trash Beast. Tuloy-tuloy pa rin ang paglabas ng kuryente at si Rudo napansin na agad ang kakaibang enerhiya. Ang dahilan, si Nuerde. Nakalutang siya habang bumabalot sa kanya ang napakalakas na kuryente. Kita mo pa rin sa katawan niya ang mga pasa mula sa nangyari sa kanila ni Rio. Kaya tanong ni Rudo sa sarili niya, ano bang meron sa taong to? Pero si Zodil, natandaan agad yung form na yon. Alam niyang si Nuerde ay naglalabas na ng tunay niyang intensyon. Yung suot niya, sunog na. Pero walang pakialam si Nuerde. Dire-diretso lang ito sa paggamit ng buong lakas niya. Sa isip ni Zodil, lahat ng narito ay kahanga-hanga. Pero sa oras na yon, handa na siyang umalis. Tinatawag na niya si Kotoni. Nag-set up na ito ng portal warp para makatakas na sila. Sabi pa niya, kung magpapatuloy daw si Nuerde, baka madamay pa daw sila sa magiging delubyo. Bago sila umalis, kinausap pa niya si Rudo. Ang sabi niya, panoorin mong mabuti, Rudo. Ito ang itsura ng isang taong nagbuwis na ng mahalagang bagay. Pinapaalala niya kay Rudo, ito raw ang tunay na ibig sabihin ng isang mandirigma. Bago tuluyang mawala ang portal, binanggit pa ni Rudo na hindi niya pa alam ang nangyari kay Amo. Pero huli na, pumasok na sa portal si Bundus. At siya pa ang nagsabi na hindi nga talaga alam ni Rudo ang buong katotohanan. At tuluyan na nga nagsara ang portal. Naiwan si Rudo, galit na galit. Hindi pa tapos ang laban pero iniwan sila. Naiwan na lang doon si Rudo, mga cleaners at si Nuerde. Bigla tayong dinala sa nakaraan ni Nuerde. Inaalala niya nung unang pagkikita nila ni Zodil. Binigyan siya nito ng suklay.
Siguro, tanda ng pagkakilala nila. Pero balik sa present, iba na ang Nuwerde ngayon. Sa isip niya, okay lang sa ngayon dahil mababang uri pa lang daw siya. Pero ibibigay niya ang lahat ng meron siya sa laban na to. At nagpakawala siya ng isang napakalakas na atake. Sa ere, habang umiikot at naglalagablab sa kuryente, sumigaw siya ng last burst. Sobrang lawak ng sakop ng atake niya. Hindi lang basta sabog, kundi parang buong area ng battlefield ang nakuryente. Pilit umiwas sa mga cleaners, pero wala nang takas. Tinamaan silang lahat. Si Engine, si Rio, pati si Rudo. Wala silang nagawa kundi tiisin ang pagkuryente. At sumigaw na lang sila sa sobrang sakit. Kahit si Nuwerde mismo, tinamaan. Oo, grabe yung lakas ng Jinki niya, pero pati siya nadamay. Nasunog ang pinakamamahal niyang buhok, isang bagay na sobrang halaga sa kanya. Sa sobrang sakit, medyo napaluha si Nuwerde dito. Sa simula ng kabanata, makikita natin si Pooh, nag-iisa sa gilid ng kotse habang lumuluha ng sobra. Sobrang bigat ng nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay iniwan na siya ng mga kasama niya. Nawalan siya ng direksyon. Habang iniisip ang lahat ng pagkukulang niya, mas lalo siyang nadurog. Hindi niya alam kung anong dapat gawin. At ang tanging naiisip niya ay kung gaano siya kahina kumpara sa iba. Gusto na lang niyang maglaho sa mundo kung saan siya itinapon. Habang nagmumukmok siya, isang panibagong personalidad ang tila lumitaw. Si Master He. Sa puntong ito, may pagbabago. Si Master He ang sasalo sa kontrol at tila handa na siyang takasan ang gulo. Isang panibagong galaw para kay Pooh. Isang uri ng pagsuko o paglaya. Depende kung paano mo ito titignan. Samantalang, patuloy ang paglipad ng Trash Beast. Ginamit nito ang malakas na hangin ng Trash Storm upang makarating sa border. At dala nito ang mga cleaners na halos mawalan na ng lakas. Sa loob ng Trash Beast, si Nuwerde, sa gitna ng labis na galit at determinasyon, pilit ginagamit ng buong puwersa ang kanyang Jinki. Nanginginig ang buong katawan niya habang sinusubukang ubusin ng mga cleaners bago pa man makalampas sa border. Sa sobrang lakas ng enerhiya, isa-isang napahandusay ang mga cleaners. Si Rudo, si Rio, si Engine, pati si Brute at Dia. Halos hindi na makatayo, pero sa kabila ng lahat, isang bagay ang hindi bumigay, ang determinasyon ni Rudo. Kahit sugatan at halos wala ng lakas, gumapang siya. Pinilit niyang igalaw ang katawan, habang ang iba'y nawawalan na ng lakas lumaban. Siya ay pilit bumangon. Mula sa di kalayuan, napansin ng lahat ang isang bagay, ang pader ng Trash Beast at tinamaan noon ng kanon ni Rudo. Unti-unti nang bumibigay. Dahil sa pinsalang iyon, nabasag ang pader at biglang lumabas ang hangin na nasa loob ng Trash Beast. Dahil dito, nawala ng balanse si Nuwerde. Sinubukan niyang kumapit pero huli na ang lahat. Natangay siya palabas ng Trash Beast. Habang lumilipad siya palayo, saglit siyang napatingin sa mga cleaners sa loob. Mula sa galit, tila napalitan niyon ng kaunting katahimikan. Tumingin siya sa likod. Sa walang hanggang bagyo, parang tinanggap na lang niya ang kanyang sinapit. Sa puntong iyon, isa lang ang malinaw. Umabot sila sa sukdulan. Ang mga nangyari sa loob ng Trash Beast ay mag-iiwan ng bakas, hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso ng bawat isa sa kanila. Habang tinatangay ng malakas na hangin palabas ng Trash Beast, ang katawan ni Nuwerde, bumalik sa isip niya ang isang matagal ng alaala mula sa kanyang kabataan. Sa memoryang ito, makikita natin siyang nakaharap sa isang lalaki. Mula sa simpleng pag-uusap, biglang naging malinaw kung gaano kahalaga ang tagpong iyon sa naging pananaw ni Nuwerde. Doon pa lang, may sulyap na tayo sa pinagmulan ng kanyang ugali at pinangahawakang prinsipyo. At sa bandang huli, ang lalaking kausap niya ay si Zodil. At habang nasa ere pa rin siya, napansin niya ang kakaibang anyo ng border. Isang kahanga-hangang espasyo sa himpapawid na nahahati ng dalawang magkaibang ulap. Sa gitna nito, may isang nilalang na nakatitig diretso sa kanya. Nang magkita ang kanilang mga mata, biglang sumiklab ang kaba sa dibdib niya. Alam niyang hindi ito basta ordinaryong nilalang. Sa panahong iyon, alam niyang
may mensaheng kailangan iparating, isang babala. Dahil sa paglapit sa border, tila may kapalit ang lahat at sa sobrang bilis ng mga pangyayari, pati ang pinakaiingatan niyang suklay at alaala ay nawala sa kanya. Balik tayo sa loob ng Trash Beast. Lumabas na ang napakalakas na hangin mula sa butas na binuksan ng kanon ni Rudo. Gumugulong at bumabangga ang mga cleaners sa loob. Pinipilit humawak kahit saan para hindi matanghay. Sobrang hirap na ang kondisyon ng lahat. Halos wala ng lakas matapos ang nakaraang labanan at pagkuryente sa kanila. Si Rudo, kahit parang mawawalan na ng malay, siya ay nanatiling alerto. Napansin niya ang isang bagay mula sa labas. Si Nuerde, lumulutang sa gitna ng border. Hindi niya inaasahang makita pa ito. Maging si Rio ay napatigil sa nakita niya. Pero imbis na sagutin ang mga tanong sa kanilang isip, mas dumagdag pa ito sa tensyon at kaba nila. Habang lumalakas ang hangin, napansin ni Engine na pagod na ang buong grupo. Kung hindi sila makakaisip ng paraan, siguradong matatangay sila palabas. Baka tumama pa sa mismong border. Habang sinusubukan niyang alalahanin ang posibleng magamit sa bag niya, napansin niyang may dalawang katawang hindi gumagalaw. Si Zanka at si Gita. Parehong hindi nila alam kung maayos pa ang kondisyon ng dalawa. Nang makita sila ni Brute, agad siyang nabahala. Pareho silang tila wala sa sarili. Si Zanka ay nakadapa habang si Gita ay tila lutang. Pero maya-maya, unti-unting bumangon si Gita at nagpakita ng kakaibang lakas ng loob. Sa halip na mahigop palabas, tila may bumalot sa kanya na bagong enerhiya. Bigla nilang naalala ang isang bagay. Hindi kailangan mag-alala kung si Gita ay matangay kasi may dahilan kung bakit siya naroon. Mula sa simpleng katahimikan, biglang naging sentro ng atensyon si Gita. Habang naglalakad siya sa gitna ng Trash Beast, may isang hindi maipaliwanag na presensya ang unti-unting bumalot sa kanya. Isang gene key ang biglang nag-activate at sa isang iglap, ang katawang dati tila mahina ay naging dambuhalang nilalang. Nag-transform siya bilang isang higanteng kaiju. Isang halimaw na tila handang saluhin ang lahat ng panganib ng Trash Beast. Sa huling eksena, habang gulat na gulat ang lahat sa bagong anyo ni Gita, isang bagong pag-asa ang tila na buhay. Sa gitna ng unos at kaguluhan, isang halimaw ang tumindig, hindi para manira, kundi para protektahan ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan at banta ng trash storm, unti-unting naging sagot sa problema si Gita. Sa pag-activate ng kanyang gene key, nagbago ang anyo niya, naging isang dambuhalang halimaw, isang kaiju na literal na sinarahan ng butas sa gilid ng Trash Beast. Siniksik niya ang kanyang katawan para tuluyang mapigilan ang paglabas ng hangin. Sa kanyang ginawa, nailigtas niya ang lahat mula sa pagkahigop palabas. Habang pinoproseso pa ng ilan ang nasaksihan nila, muling bumalik ang focus sa misyon, ang pagwasak sa core. Nang maging ligtas na ang paligid, naghanda na ang buong grupo ng cleaners. Sa kanilang harapan, naroon ang puso ng Trash Beast kung saan nakabaon ang boots ni Amo. Sa labas ng Trash Beast, tahimik lang na nakaupo si Bundus habang pinagmamasdan ni Zodil ang unti-unting pagkalma ng storm. Isa na naman itong tagpo ng katahimikan pagkatapos ng kaguluhan. Doon niya nabanggit ang tunay na kaibahan ng nilikha nilang Pseudo Trash Beast. Sa loob nito, may kapangyarihang hindi nila madalas gamitin. Sa loob naman ng Trash Beast, hindi na nag-aksaya ng oras sa mga cleaners. Sabay-sabay silang sumugod gamit ang kanika nilang mga gene key. Iba't ibang anyo, iba't ibang atake, pero iisa ang layunin. Wakasan ng halimaw na ito mula sa loob. At sa gitna ng aksyon, natagpuan ni Rudo ang tunay na core, kaparehong item na hawak ni Zodil. Isang mahalagang piraso na siyang nagpapatakbo sa Trash Beast. Nang mabawi na ang core, nagsimula ng gumuho ang Trash Beast. Halos kasabay ang pagwasak ng katawan nito. At ito nga ay unti-unti nang bumagsak. Nagkahiwa-hiwalay ang mga cleaners, kanya-kanyang kapit sa mga bumibitak na bahagi. Si Gita, nasa anyong kaiju pa rin. At ito nga ay mabilis na inaksyonan ang sitwasyon. Buhat-buhat niya si Zanka sa bibig habang inuutusan ng lahat na kumapit sa kanya. Ang malambot at malapad niyang katawan
ang nagsilbing airbag para sa pagbagsak ng buong grupo. Isa-isang tumalon at kumapit ang mga kasama niya sa kanya. Si Rudo, habang nakasampa na, nakakita ng isang bagay na nahuhulog kasabay ng mga basura. Ito nga ay ang boots ni Amo. At sa huling pagbagsak ng trash beast, gumuho ang katawan nitong yari sa basura. Napunit ang gilid nito at mula roon, lumabas si Gita sa kaiju form niya. Kasunod ang lahat ng cleaners. Habang sila ay dumadaos-dos sa lupa, tahimik pero ramdam ang tagumpay. Sa wakas, nalinis nila ang trash beast. Isang imposibleng misyon na sa tulong ng bawat isa ay naging posible. Maayos ang paglapag ng lahat. Sa dulo ng lahat ng ito, si Rudo, hawak na niya ngayon ang boots ni Amo. Sa pagbagsak ng trash beast, sumambulat ang mga debris sa paligid. Tumama ito sa mga haligi sa ibaba. Doon din bumagsak ang grupo sa isang lugar na punong-puno ng umaalingasaw na basura. Sobrang baho ng lugar at hindi maiwasang magreklamo ang ilan. Habang ang iba namay mabilis na nagsuot ng mask para hindi mawalan ng malay sa lugar na ito. Sa kabila ng lahat, doon muna sila nagpahinga. Pagod, sugatan, pero may buhay. Habang nakahiga sa tambak ng basura, nagbiro pa ang ilan na parang luxury bed na daw ito kung ikukumpara sa pinagdaanan nila. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Nasa polluted zone kasi sila at pabalik pa lang sa kanilang base mula sa misyon. Si Rudo, habang tahimik, hindi pa rin lubos matanggap ang hindi niya pagkakaalam sa sinapit ni Amo. Nagbalik sa kanya ang mga sinabi ni Zodil, ang mga misteryong binitawan nito at ang desisyong dalhin sila sa border gamit ang trash beast. Isa itong eksperimento na hindi niya lubos maintindihan, pero malinaw na may mas malalim na layunin sa likod ng lahat ng ito. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, dumating ang mga sasakyang pang-rescue. May halong gulat at tawa ang lahat, lalo na nang makita ang pamilyar na muka ng mga kakampi nila. Naunang inasikaso ang mga may malubhang sugat tulad ni Zanka, habang si Rudo namay saglit munang nagpahinga at sinubukang namnamin ang katahimikan. Habang inaasikaso ang mga sugatan, pinagmasdan ng ibang cleaners ang pinsala sa paligid. Napakalaki ng epekto na nangyari at ramdam ng lahat ang tensyon. May mga taong nagsimulang lumitaw. Paano nagawa ng mga raiders ang ganito kalaking trash beast? Ilan pa kaya ang ginawa nila at ano ang layunin nila sa likod ng mga ito? Habang nag-uusap ang ilan, may lumabas na bagong impormasyon. Ang trash beast na iyon ay ginawa mula sa failed attempt na gumawa ng Watchman series. Sa madaling salita, imitation lang ito. Pero ang mas malaking tanong ngayon, bakit kinokolekta ng mga raiders ang Watchman pieces? May layunin ba itong lampas pa sa kapangyarihan? O baka may koneksyon nito sa pagbabalik ng oras o pagtupad ng isang hiling? Lumipat ang eksena kay Zodil at Bundus. Tahimik nilang inoobserbahan ang paghupa ng trash storm. Sa kabila ng lahat, itinuring ni Zodil na tagumpay ang eksperimentong ito. Sa unang pagkakataon, nakalampas sa border ang isang grupo at nakabalik ng ligtas. Isang bagay na hindi pa nagagawa ni Numan. Para kay Bundus, may halong pagkabigla at pag-aalinlangan. Akala niya kilala na niya ang leader nila, pero unti-unti niyang naiintindihang tinitignan sila nito bilang bahagi ng isang malaking proseso. Mga test subject sa isang eksperimento na bumabali sa pagitan ng siyensya at sakripisyo. Kasabay ng pagtatapos ng usapan, binigyan si Bundus ng gantimpala, isang rare figure na matagal niya nang hinahanap, isang simbolo ng kanyang promosyon bilang bagong miyembro ng frontline. Sa wakas, naging bahagi na siya ng tinatawag na Raider Star Team. At sa bagong ranggo niya, agad siyang binigyan ng misyon. Alamin kung sino ang gumawa ng mga chokers. Isang giver ang pinaniniwalaan nasa likod nito. Isang makapangyarihang nilalang na posibleng may hawak din ng piraso ng Watchman series. Ayon kay Zodil, hindi problema kung hawak man ng cleaners ang ibang bahagi. Ang mahalaga, alam nila kung nasaan ito. Kaya nilang kunin ito anumang oras dahil sila ang mga raiders. Sa dulo ng kabanata, makikita natin si Nuerde. Ang kamay niya ay hawak-hawak pa rin ang pinakamahalaga niyang suklay,
Mula sa malayo, isang babae ang nakakita sa kanya. Tila pamilyar ang buhok, mukhang isa sa mga kasamahan ni Zanka sa training. Habang nagpapatuloy ang kwento, ipinapakita na mas lumalalim na ang laban at ilan pang hindi pa kilalang karakter ang ipinakita. Patunay na mas marami pang susulpot sa digmaan. At ang plano ng mga raiders ay malinaw. Panalangin at hanapin ang bawat piraso ng Watchman series at buuin ito. At pagkatapos nito ay pupunta na sila sa Spear. Sa pagtatapos ng laban, naiwan ang tanong hanggang saan ang kaya mong isuko para malaman ang katotohanan. Nasira ang halimaw pero mas malaki ang sumisilip na panganib. At sa bawat piraso ng Watchman series na makuha, mas lumalalim ang sikreto sa likod ng Spear. Hindi pa ito ang katapusan dahil ang totoong digmaan ay magsisimula pa lang. Kung gusto mo pang malaman kung ano ang susunod na mangyayari, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-turn on ang notification bell. May mas malupit pa tayong i-explore sa mga susunod na kabanata.